Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama nila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpapagaling ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni na San Simon at San Judas Tadeo. San Simon at San Judas Tadeo. Itong dalawang mga apostol na ito ay parte, kabilang sa mga pinili at pinagdasal ni Jesus. Ngunit, hindi tulad ni na Pedro, si Pedro, na pinakamalapit kay Jesus, at tulad ni San Juan, na pinakamamahal. Kaunti lang ang narinig nating kwento tungkol sa dalawang ito. Ang alam lang natin, una, si Simon bilang, ano sabi sa Ebanghelyo? Siya ay makabayan. Ano ibig sabihin ng makabayan? Miyembro siya ng isang grupo ng mga aktivista na kumakalaban sa mga mananakop ng Jerusalem. Alam niyo ba, aktivista? Di ba? Anong ginagawa nila? Nagrarally, di ba? Makabayan. At ganun siya. Yung hangarin nila ang palayain ang mga Israelita sa mga mananakop. Kung ikaw ay isang aktivista, yung boses mo maliit lang kung tutuusin. Di ba? Halos nga hindi pinakikinggan ang pinaglalaban. Pero, bilib tayo sa mga yan. Hindi tumitigil. Ganun na lang yung kanilang sidhi o yung passion nila sa kanilang pinaglalaban. Samantala, si Judas naman ay kinilala bilang Tadeo sa mga ebanghelyo ng San Mateo at San Marcos. Dito nga, kay San Lucas, ano tawag sa kanya? Judas na anak ni Santiago. Pero sa mga
ebanghelyo ng San Marcos at Mateo, siya'y kinilala bilang Tadeo. At siya'y pinaniwalaang gumawa ng mga sulat sa bagong tipan. Siya yung may akda. Ganyan yung kanyang pamamaraan ng pangangaral. Sulat. Hindi man sila kabilang sa mga popular o kilalang apostol. Hindi man nagmarka ang kanilang pangalan, pero sila pa din ay pinili ni Jesus. Sila ay parte ng pagninilay at panalangin ni Jesus. Sa kabila ng lahat na ito, meron naman silang importanteng gampanin. At ito ang maging bahagi ng misyon ni Jesus na ipalaganap ang mabuting balita. Kaya ito yung maganda, no? Hindi mo pala kailangan ng titulo. Hindi mo pala kailangan magkaroon ng sikat na pangalan. Hindi mo kailangan maging popular. Meron kang magagawa. Katulad ng dalawang mga alagad na to, pinagdiriwang natin sila ang kanilang kapistahan, hindi dahil sila'y kabilang sa 12, kundi sila ay may nagawa sa pananampalataya. Ito yung magandang tignan din sa atin. Kung pakiramdam mo, wala kang pangalan. Kung pakiramdam mo, wala kang kwenta, ay hindi yan totoo. Dahil bawat isa sa atin mayroong kayang gawin. Bawat isa sa atin mayroong pwedeng maiambag. Hindi mo kailangan maging sikat. Hindi mo kailangan magkaroon ng maraming bagay. Ang kailangan mo lang tanggapin kung sino ka. Minsan, pakiramdam natin, wala tayong kwenta. Lalo na kapag wala tayong magawa. Hindi totoo yan. Meron tayong magagawa. Lalo na sa ating bansa, sa panahon ngayon, kailangan bawat isa sa atin kumilos. Yung maliit na boses natin para ilaban ang katarungan, ilaban ang kaayusan, ilaban ang kabutihan, meron tayong pwedeng gawin. Kaya huwag mong isipin na wala kang halaga. Huwag mong isipin na hindi ka mahalaga. Huwag mong isipin hindi ka popular o maliit lang ang iyong boses. Dahil meron tayong pwedeng maiambag sa mundo. Kahapon, pinagnilayan natin ang paggawa ng mabuti, hindi lang pagiging tama. At yan yung pwede nating magawa. Yan yung imbitasyon sa atin. Yan yung pwede nating maiambag sa mundong ito. Hindi lang pagiging tama, kundi ang paggawa ng mabuti. Mga kapatid, pinagdiriwang natin sina San Simon at San Judas Tadeo, hindi dahil sila'y mga alagad ni Jesus, hindi sa kanilang titulo, kundi sa kanilang nagawa, sa kanilang naiambag sa misyon ng ating Panginoon. Amen. Amen.